napag-alaman natin na si Bangag yung video na yan ay wala siya sa Pilipinas. Hindi pa siya lumalabas ng live. Saan lumipad si Senator Bato? Nasa daig ba siya? Lumabas ba ng bansa si Senator Bato? Or pumunta ba siya sa Japan, sa China? Hindi natin sure, pero malinaw pa sa sikat ng araw na lumipad siya kasama si Batman and Robin. Kasi sa Robin talagang sobrang close na yan eh. So dito sa press conference na pinapaliwanag ni Alan Cayetano, dahil pinipilit ng mga media na parang harboring of fugitive, parang yun yung dating hina-harbor niya o may na-violate, yun yung lang yung konteksto na parang alam ni Senator Cayetano na merong secret warrant of arrest na sinabi ng ICC at ni Trililing nung November pa si Senator Bato. Ngayon, ang sabi ni Cayetano dyan, hindi nga yan Philippine court issued eh. Hindi nga yan sakop ng Pilipinas. So, ibig sabihin, wala siyang na-violate na anong batas. Sinasabi dito ni Senator Cayetano nga talagang walang jurisdiction ang ICC kay Senator Bato at syempre, kahit na anong pagsisinungaling ni Bangag na hindi niya papa-aresto si Bato. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Ulitin natin, At nakasinungalingan niya. ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, Tulog sa bangin si Bangag. umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Ayan, walang NBI. May kumaputok. Boss yan. Kaya mo. Ang Senate? Tago-tago kayo sa akin. Walang NBI. Tago. Nagaling yan. Hindi nyo alam sa Walang NBI. Sir, baka nga sir, nasa baba. Nakita niyo mga kababayan? Walang NBI. Kitang-kita nyo kung gaano kanuknukan na sinungaling itong si Bangag Jr. Kitang-kita ninyo ang NBI na cover ng iba't ibang mga channels na nandoon. At napag-alaman natin, allegedly, eto, dito nyo unang maririnig, yung video ni Bangag, yung kanina pinakita natin, napag-alaman natin na si Bangag, yung video na yan, ay wala siya sa Pilipinas. Kaya yung mga kasinungalingan niya na kunwari nakamonitor siya 2.5 hours, yun ay mga kasinungalingan niya. Hindi pa siya lumalabas ng live. May sinend sa atin, few days ago pa to sinend sa atin, ng ating palangga. Yung eroplano na sinakyan ni PRRD na kung saan kinidnap nila, so yun din yung sinasakyan ni Bangag kung siya ay sisingot sa ibang bansa, o kung saan siya magpunta. Ito, pinadala to sa akin ng ating mga palangga, itong flight radar. Nakikita nyo naman, public ito. Ipinapakita dito ng ating palangga, nung May 6 ay lumipad mula Lawag to Manila. Sino ba yung taga-Lawag? Here. Ayan, flight radar. Lawag to Manila, yung eroplanong nag-kidnap kay PRRD. From Lawag, May 6, from Lawag to Manila, bumalik. Kasi nga, tapos nagkaroon ng ASEAN event, di ba, sa Cebu with mga leaders. Then, nung May 12, napag-alaman, galing ito sa ating mga juting-ja sa loob. So itong eroplanong ito na sinakyan, na pinang-kidnap kay PRRD, ito rin ang ginagamit ni Bangag kapag umiikot sila sa ibang mga bansa para pwedeng maghakot ng pera ng bayan, pwedeng mag-addict. So May 12, Manila, ito, pinakita sa atin yan, mga palangga, umalis papuntang Da Nang, Vietnam. Then, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, umuwi na ngayong araw. Kasi nati-check ito publicly. Ang sabi niya dito, umalis na, nakauwi na si Bangag. Alright? Nakauwi na si Bangag. Pauwi pa lang. Sabi niya, pauwi pa lang. Ito, ayan na. Kaya dyan, sa ating mga palangga, alright? Alright? Si Bangag ay nasa ibang bansa habang siya ay bibidyo-bidyo ng kanyang bidyong kasinungalingan na wala daw NBI. So umuwi na si Bangag kasi settled na ang gulo, sabi ni Josie. So nakita nyo yung alpot nyong presidente, magnanakaw, mastermind ng maleta, adik, lahat na. Habang kayo nagkakagulo, nandun
Sa ibang bansa, sumisinghot, nagtatransport ng pera ng bayan, nagpapakasarap, tumutuwad, o kung ano paman. Diyan sa flight radar, makikita ninyo. So habang binibidyo-bidyo niya ang kadyutahan niya, kaya hindi nagpapakita si Bangag publicly. Kasi hindi natin alam, baka bangag na bangag sa niyan, kaya yung kasinungalingan niya, yung pagtagdi-tagdi niya ng kasinungalingan, hindi nagja-jive sa mga tao niya kasi abala sa pagsisinghot. Kaya good thing na nakatakas si Senator Bato. Ay, mali pa rin sinabi ko. Palos! Lumipad kasama si Batman and Robin. Huwag ko na lang sasabihin si Batman kung sino. But si Robin kasama niya lumabas. Ay, ano naman? Kasalanan ba ni Robin yun? Nag-BBFF sila? Sabi ni Bargain Shopper, yeah, ibang-iba nga ang background. Sabi ni Mercedes, it was well planned. Yung ginawa ni Bangag, pag nagkagulo at maselan, nasa labas siya. Correct? Dahil hindi nagtagumpay ang kanilang pagingidnap at panggugulo. Kaya bumalik na siya. Nakita niyo mga kababayan? Pinlano nila to. May 12, wala na siya sa Pilipinas. Anong date ba yung kay Senator Bato? 14 nakita ngayon. May 11, right? 11. Hindi, pero kasi ano to advance kayo dyan. Alright? Advance kayo dyan. So, I think May 11. May 11 sabay. Nung pinlano nila, okay? Nung pinlano nila na dukutin si Senator Bato, si Bangag ay nasa ibang bansa na. Kung yan ay lulan siya ng eroplanong yan. Kasi ang nagbigay sa atin ng information yan, mismo ng mga taong nasa gilid-gilid nila. So, dahil naging failed ang kanilang pangidnap kay Bato, balik na uli. Magpaplano na uli si Bangag kung ano na naman ang kanilang gagawin. Tama din naman ang sinasabi ni Senator Bato at ng kanyang wife na para hindi na madamay ang ang institusyon, ang Senado, minabuti niya na lang na umalis na siya. Kasi hindi naman siya tumakas eh. Kikidnapin nga siya. So isi-secure niya yung sarili niya. Right? Isi-secure niya yung sarili niya. Wala po siyang tinakasan. Tinitwist lang ng mga julul na mga bayaran ni Bangag ang katotohanan na walang jurisdiction ang ICC kay Senator Bato hanggat hindi pa natatapos yung kanyang petisyon sa Korte Suprema. Kapag batas na ang pinag-uusapan na walang kapangyarihan ng ICC kay Senator Bato, pilit nilang ititwist, sumuko ka na, you have to be man enough. Sabi ni Jobas, hawak ni Bato ang bit. Hindi ba nakakabilib si Bato? Clap, clap, clap. Di ba? Again, hindi po siya tumakas iniwasan lang niya ang mga kidnappers. Did I tell you, mga palanggan, na ako'y kabataan, muntik na ako makidnap? Sino ang nakakaalam ng kaso kong yan? Alam nyo, ang hirap ng kikidnapin ka, ako. At young age, nung panahon ng mga Mirna Diones, 1990s, kinuwento ko na yun sa vlog ko, na ako ay hinablot ng kidnapper, kaya alam ko ang feeling. Nakikidnapin ako dyan sa SM West pa yan dati. Kinuwento ko yan sa inyo. Early morning, papasok ko sa trabaho, hinawakan ako ng kidnapper. Sabi niya, sumama ka sa akin. Kaso lang, ginanon ko siya. Totoo yun, hindi ako nagbibiro. Talagang nagwala ako. Tapos sabi ko, tulong! Mga putang ina, hindi ako tinulungan. Di ba? Totoo yun. Hanggang sa, mga kababayan, na-realize ko at young age, less than, I think, 19 years old ako, 18, 19. 18, yeah, mga ganon. Doon ka na-realize sa laban ng buhay na walang pwedeng magtatanggol sa sarili mo kung di ikaw. Alam ko kung paano ka kidnapin ng mga demonyo. Hindi ako nagbibiro doon. Nagkakaso-kaso pa kami noon, nung time na yon. Pero hindi ko nagkukwento yung kaso na yon. But anyway, alam ko ang feeling na kikidnapin ka. Kaya bago ako nagpakidnap, talagang putang ina. Like 2 weeks after that, nakita ko yung aking abductor. Attempted, kidnapping ang gagawin niya sa akin. 2 weeks after, kung nakapalo kayo nakita ko siya sa mall. Doon sa mall, sa SM, na sinabi ko, yan, ang taong yan, ang nag-attempt sa akin, na kidnapin ako. Nireport ko sa security office. Remember that? Yung lumang-lumang SM, yung katabi ng Ricky Reyes Salon, meron dyan, security office sa SM. Kailangan natin makatakas sa mga kidnapper. Kailangan nating labanan. Hindi ka po pwedeng kukunin ka na ni Bangag eh. Di ba? Kukunin ka na, papatayin ka na nila. Pwedeng, sabi nga, may direktiba na
Basta kidnapin si Bato, may walang sasantuhin kung may mamatay kahit sino. Yes, ang dami nakarelate, Susan. You know the place, di ba? Tanda-tanda nyo yung security office doon ko siya ni-report. Tapos pumunta kami sa, sa Baler Station during the time. Alright? So yun ang katotohanan. Kailangan natin matutong lumaban, kinumo sa kinumo. Hindi tayo pwedeng magpakidnap. Kaya tama talaga ako sa aking assessment kay Senator Bato. Hindi nagpapauli ng buhay yung pagkanta ni Senator Bato ng PMA hymn. Hudyat na yun.